Purihin ang Panginoon sa umagang ito at bagamat mayroong dahilan kung bakit hindi tayo nakapunta diyan ay hindi pa rin yun hadlang para hindi tayo makapag-atid ng mensahe ng Panginoon. Sa mensahe po ng Panginoon ay nasa aklat po ng unang Timoteo chapter 6 mula po 6 hanggang 10. Ano po? Babasahin po natin ulit ng dahan-dahan kung sa bagay malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis natin dito. Kaya nga't dapat tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay mag-aaral, makikinig ng salita mo. Basbasan mo po, Panginoon, ang iyong salita at lahat po na makikinig ay pagpalain mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng pangunawa, kapahayagan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ang papurit, pasalamat in Jesus' name. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon ay atin pong binigyan ng pamagat na matutong makontento o matutong masiyahan. Ano po? Parang nature na ng tao na ang tao ay hindi nasisiyahan, hindi nakukontento. Kumisan, mapapansin natin na bakit may mga tao o minsan yung mga Kristiyano, makikita natin hindi sila consistent sa paglilingkod nila sa Panginoon. Merong naglilingkod ngayon, merong panahong hindi, tapos merong maglilingkod ulit. Makikita natin na ang kanilang dahilan ay patungkol sa ikabubuhay. Ano po? Sabi nila, kailangan kasi kumayod ng doble. Malaki ang mga babayaran. Kaya, trabaho sila ng trabaho, overtime ng overtime. Pagdating ng araw ng sweldo, ganun pa rin. Meron pa rin kakapusan. Kapos pa rin sila. Sa kabila ng halos ginagawa na nilang araw yung gabi. Ang dami nilang sideline. Pero at the end, handong pa rin yung kakulangan nila. Kulang pa rin. Ano? Sabi nga kahit gawin lang dalawa yung katawan nila sa kahanap buhay, ang tao lagi pa rin dumadaing na kinukulang. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. Yung matuto tayong masiyahan. Sabi po dito, sa verse 6, kung sa bagay malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis natin dito. Paano nga ba tayo matututo na masiyahan sa ating mga buhay, sa ating mga tinatanggap? Para tayo masiyahan ay dapat nating malaman
dapat nating unawain sa isip natin, ilagay na natin sa puso, sa isip, na ang lahat ng bagay na pinagtutuunan natin, kayamanan man, ari-arian man, lahat yan ay hindi natin madadala pag alis natin sa sanlibutan. Kapag iyon ang laman ng isip natin, magkakaroon tayo ng kasiyahan na sapat na sa atin, yung meron kang hanap buhay, meron kang sinusweldo, hindi mo kailangang pagurin yung ating sarili para lang sa mga bagay na alam nating hindi natin madadala sa pag-alis natin dito sa sanlibutan. Sa aklat ni Job, chapter 1 verse 21. Alam niyo po ba, si Job, siya yung isang taong matuwid. Actually, mayaman siya eh. Marami siyang ari-arian, marami siyang anak. Pero noong siya ay sinubok ng Panginoon, na wala yung mga anak niya, na wala yung mga ari-arian niya, lahat. At nagkaroon pa siya ng sakit. Nagkabukol-bukol yung kanyang katawan. Kung titingnan natin lahat ng mga bagay na meron siya, hindi naman natin pwede sabihin hindi niya yan pinagpaguran. Pinagpaguran niya ang lahat ng meron siya. Pero sa isang idlap na ang ito'y tinanggal ng Panginoon, hindi siya nagreklamo. Bakit? Ang sabi niya sa aklat ng Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. So makita natin yung mindset ni Job, yung kanyang pananampalataya na everything na lahat na yan mawala man sa kanya. Okay. Kasi sabi niya, kontento na siya, sabi niya, hubad ako nung ako ipinanganak. Hubad din ako babalik sa lupa. So ito yung isang punto, ito yung number one factor para tayo masiyahan. Kasi ang tao kapag hindi nasisiyahan ay iniisip niya kung ano yung kailangan dito sa sanlibutan. Sa verse 8, kaya nga't dapat tayong masiyahan kung tayo ay kung tayo ay may kinakain at isinusuot. So kasi lang ngayon, dati noon, pagkain lang, damit, inumin, yun lang kailangan ng mga tao. Pero ngayon kasi ang dami. Pagkain, bahay, mga electric bill, water bill, mga internet bill, at kung ano-ano pa. Kaya ang tao, lagi nilang iniisip, kapos sila, kapos. Pero ang sabi ng verse 8, dapat tayo masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot.
Kailangan nating maunawaan ang kasiyahan sa buhay ay hindi nasusukat sa mga mararangyang bagay, kundi mayroon lang tayong kinakain at isinusuot ay masiyahan na tayo. Amen. Kaya hindi natin kailangan ang may hanap buhay na tayo, nagsa-sideline pa tayo. Pagkatapos, pagdating ng linggo, hindi tayo nakapag-church. Hindi tayo nakaka-attend ng church. Kasi ang sabi natin, may trabaho. Trabaho pa rin. Para saan? Para sa mga bagay na hinahangad. Hinahangad natin. Pero kung makita natin, sabi po sa Matthew chapter 6, 31, 32, kaya't huwag kayong mag-alala. Baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Don't worry. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala kung kakapusin kayo sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala sa mga bagay na iyan? Alam na inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat. Sabi ng Panginoon, masiyahan tayo dahil meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos sa langit nang sabi dito, Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya hindi tayo dapat mabalisa, dapat masiyahan tayo. Alam na ng Diyos na meron tayong kailangan. Mismo ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng kasiguraduhan sa atin na dapat tayong makontento dahil alam ng ating Ama na nasa langit ang ating pangangailangan. Hindi ba? May verse sa Bible, kahit hindi mo nga hinihingi, ibibigay ng Panginoon dahil alam niya ang pangangailangan natin. Sabi doon sa panalangin, yung topic sa panalangin, kahit hindi mo hilingin sa panalangin, alam ng Diyos kung ano ang iyong pangangailangan. Bakit kailangan ba nating gawin doble katawan natin? Para lang sa mga bagay na nasa sanlibutan na sinabi ng talata na hindi natin yan dadalhin pag alis natin sa sanlibutan. Siguro napansin ninyo yung mga nangyayari ngayon na sila ay yumaman at ngayon binabawi sa kanila yung kayamanan nila. How much time, gaano kadaming oras ang inubos ng mga tao para sila yumaman. Pero sa atin, ang sabi ng Panginoon ay masiyahan tayo. Masiyahan tayo dahil meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos na kailangan mo ng permanent na trabaho, kaya meron ka. Alam ng Diyos na kailangan mo ng source of income, kaya binigyan kanya ng Diyos. Alam ng Diyos na kailangan mo ng bahay, bibigyan kanya. Alam ng Diyos na kailangan mo ng isang pamilya na masaya, bibigayan ng Diyos. Masayang pamilya, may takot sa Diyos, bibigayan ng Diyos. Lahat ng pangailangan natin, ibibigay ng Diyos. Kaya kinakailangan makontento, masiyahan tayo kung ano yung meron tayo
huwag na nating gamitin yung oras natin sa paglilingkod sa Diyos sa paghahangad ng mga ano pang bagay na iiwan lang natin pagdating ng panahon. Binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, magtrabaho tayo. Magsipag tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon, 6 na araw, para sa lahat ng bagay na gusto nating gawin natin, ngunit masiyahan tayo sa 6 na araw. At yung 7 araw, ibigay natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Hindi po ano sa Diyos hindi parang sa akin parang hindi fair na after all binigyan ka ng Diyos ng 6 days to work, 6 days to do everything what you want to do, and then yung isang araw na ibibigay natin sa Panginoon. Actually that is Sunday, na naging ugali natin Sunday, pero hindi naman isang araw natin na ibibigay sa Panginoon ng Sunday, kasi ang worship service 2 hours lang. So ano yung nagiging dahilan? Bakit nasa-sacrifice yung oras natin sa Panginoon? Aminin man o hindi, hanap buhay. Nagtatrabaho, nagsa-sideline, ginagawa ang naaraw ang gabi para kumita ng pera, at kapag kinapos sa oras, pagdating ng Sunday, yung oras para sa Diyos, gagamitin pa rin para sa pagtatrabaho. Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga ganong bagay ay isang sinyalis o isang pangitain na ang tao ay hindi nasisiyahan. Amen. Ang tao ay hindi nasisiyahan. Pero kapag ang tao ay nasisiyahan, meron siyang kaisipan, meron siyang pananampalataya, nahubad tayo, dumating sa lupa na ito, sa sanlibutan, hubad din tayo, babalik sa lupa. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Dapat tayo nasisiyahan. Nasisiyahan tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Lahat ng pangailangan natin, paglingkuran natin ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Lahat ng pangailangan natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Alam ng Diyos, kailangan mo ng hanap buhay, kaya meron ka. Hindi ba meron ka hanap buhay? Kailangan mo ng source of income, mga negosyo. Alam ng Diyos, kailangan mo yan. Kaya meron ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ano yung binigay niya sa iyo, ano yung meron ka ngayon, matuto tayong masiyahan at isipin natin, manampalataya tayo na anumang bagay na ginugusto natin ng higit pa ay hindi po natin madadala pag alis natin sa lupa, pagbalik natin sa lupa.
isipin na lang po natin kung tayo po ay maglilingkod ng tapat sa Panginoon. Lahat yan, lahat ng bagay na kailangan natin na hindi naman lingid sa kaalaman ng Diyos, na alam ng Diyos lahat yan. Kung tayo lang ay maglilingkod ng tapat, uunahin natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng kasiyahan, magiging kontento tayo. Kung anong meron tayo, sigurado na lahat ay tatanggapin natin sa Diyos. Tingnan po natin yung verse 9 and 10. Dito sa verse 9 and 10 ay ipinakita ni Apostle Pablo kung ano ang buhay ng tao na hindi nasisiyahan. Anong klaseng pamumuhay ang na mayroon ang tao kapag hindi siya nasisiyahan o hindi siya wala siyang kakontentuhan. Ang sabi po sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Makikita natin dito na ang isang tao kapag hindi siya nasisiyahan o hindi siya nakukontento kung anong meron siya, nagkakaroon po siya ng ibang desire. Ang mga Kristiyano, sabi nga, ay meron tayong hangarin sa puso. At sinabi ng salita ng Panginoon, binigyan tayo ng assurance na sinabi ng Panginoon, desiring the Lord, delight in the Lord, and He will give the desire of your heart. Kapag ang Kristiyano ay nasisiyahan sa kanyang buhay sa Panginoon, lahat ng hangarin ng puso mo, lahat ng hangarin ng ating puso, ibibigay ng Panginoon. Ngunit ang tao na hindi nasisiyahan sa kanyang buhay ay nagkakaroon ng kakaibang hangarin sa kanyang puso. Ano po iyon? Kakaroon siya ng hangarin o pagnanasa na yumaman. Mawawala na yung kanyang contentment at mapapalitan ito ng pagnanasa na hahangarin niya na siya ay yumaman. At sa hangaring yon ay sinasabi dito na mahuhulog sila sa tukso. Mahulog sila sa tukso. Napansin po natin, di ba? Merong mga nagnegosyo, may mga darating na tukso sa kanilang negosyo, mahuhulog sila doon, kakagatin nila yon. Dahil alam nila na kapag iyon ay kinagat nila, yung hangarin nila na yumaman, ay magaganap. Mahulog sila sa tukso at masisila sila sa bitag ng masamang hangarin. Si Satanas, nagbibigay po yan ng mga bitag, ng mga trap. Kung minsan ang akala lang ng tao ay maayos, pero at the end, kapag ikaw ay nasilo, kapag ikaw ay nabitag,
iyon ay magtutulak, sabi nga, sa kamatayan o kapahamakan. It's either mapapahamak o mapapatay. Pansinin ninyo yung mga nangyayari, di ba? It's about time to see. Contractor, maganda yung kanilang simula. Pero nagangad sila ng mas malaking kikitain. Pumasok ang tukso. Pumasok ang bitag. Ano yung bitag? Yung anomalya. Bibigyan ka namin ng trabaho, bibigyan mo kami ng porsyento. Yumaman sila ng yumaman dahil nasilo sila, nahulog sila doon sa tukso na yon. At nung sila'y nasilo na, gusto man nilang kumawala, hindi sila makawala. Kasi yung hangarin nilang yumaman, iyon ang nag-udyok sa kanila para gawin, para paniwalaan, para tanggapin yung mga alok ng kaaway sa kanila. At mapapansin po natin, hindi lamang po ito sa kanila, kundi minsan sa mga Kristiyano. Minsan sa mga Kristiyano rin. Marami ring Kristiyano nahuhulog sa bitag, nahuhulog sa tukso, at yon ay nagtutulak sa kanila upang hindi na sila makapag-church, hindi na sila uma-attend ng prayer meeting, hindi na kasi busy na sila sa hangarin nilang magpayaman. Ngunit mga kapatid, wag po tayong mamamali. Hindi po masama na tayo ay umunlad, yumaman, dahil meron tayong Diyos. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa atin ay matuto tayong masiyahan. Huwag yung isip natin, yung puso natin ay huwag nating ituon sa pagpapayaman lamang. Ngunit sabi nga, kung alam ng Diyos na kailangan mong yumaman, hindi ka man gumawa ng mga masama, hindi ka man mahulog doon sa mga tukso at sa mga bitag, kung kalooban at nais na Diyos na ikaw ay yumaman, payayamanin ka ng Diyos. Hindi po tayo nagtuturo na dapat ang Kristiyano hindi yayaman. Meron tayong Diyos na tayo ay pwede niyang pasaganain lalong higit kung nakikita niya na tayo ay kailangang umunlad. Dahil kapag nahulog na sila sa tukso ng kaaway dahil sa hangarin nila sa kayamanan, nagkakaroon din sila nagkakaroon sila ng hangaring yumaman. Ito yung mga Kristiyano, yung mga tao na hindi nasisiyahan, hindi marunong masiyahan. Kakaroon sila ng hangaring yumaman. Yun yung una. Pangalawa, yung hangarin nilang yumaman, nagkakaroon sila ng pagiging greedy. Sa English, greedy. Nagiging sakim.
Nagiging sakim sila sa kayamanan. Wala na silang iniisip kundi ang naisin nilang yumaman, na bawat oras na gugugulin nila, bawat oras na pagpapagura nila, kailangan mayroong bayad. Nagkakaroon na hindi lamang hangaring yumaman, kundi nagkakaroon na sila ng espiritu of greediness, yung pagiging sakim. At yung pagiging sakim ay iyon ang nagdadala sa kanila sa kapahamakan, kung minsan ang hangarin na yumaman ang nagtutulak sa kanila sa kamatayan. Nagiging sakim na yung mga taong gustong yumaman. Diba? Minsan nga yung maliit, kapraso na nga lang yung lupa na minana sa magulang. Meron pang isang membro ng family na gustong kamkamin. Kung minsan, meron na rin siguro kayo nababalitaan, mga magkakapatid nag-aaway-away dahil lang sa kayamanang naiwan ng kanilang pamilya. Nagkakaroon ng greediness ang taong naghahangad na yumaman. Ang Kristiyanong naghahangad na yumaman ay nagiging greedy. Kaya nga hindi na sila nakaka-church. Ang laging dahilan nila kasi may kliyente ako. Ang laging dahilan nila kasi meron akong kausap na tao. Na nakukuha na nila lahat ng panahon, pati yung panahon nila sa Diyos, ay nagagamit na. Gagamit ng panahon sa pagpapayaman. At yung hangarin na yumaman, nagkakaroon sila ng kasakiman, hindi nila alam na yung bagay na yon ay na-develop na, yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Yung kanilang pag-ibig sa Diyos ay napalitan na, nailipat na. Yung pag-ibig nila sa Diyos, dati active sila sa church, dati lagi silang present sa mga gawain, masaya silang naglilingkod sa Diyos, nagpapatotoo, maliit man yung kanilang tinatanggap, maliit man yung blessing, nagpapatotoo sila, and then suddenly, nawala sila sa gawain ng Panginoon, naging busy sila sa hanap buhay, naging busy sila na nais nilang kumita ng pera. Hindi nila alam na yung pag-ibig nila sa Diyos ay napalitan na, at ito ay nailipat na sa pag-ibig sa salapi. Sabi ng verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Nakita nyo na, nagkaroon na sila ng pag-ibig sa salapi. Sabi nga, di ba, ang salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Mali po yun. Mali. Dahil kailangan natin ng pera. Paano tayo bibili ng pagkain? Paano tayo? Kaya nga tayo may hanap buhay. Kailangan natin ng pera. Alam ng Diyos yan. Pero ang mali yung sinasabing ang pera, ang ugat ng kasamaan. Ang tama ay ito. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil saan? Dahil sa paghahangad na yumaman. Yan po ang verse 10. Himayin nyo yung verse 10. Ano ang dahilan, saan nagumpisa ang pag-ibig
sa salapi. Nagsimula ito dahil sa paghahangad na yumaman. Dahil sa pag-ibig sa salapi, may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Malinaw po ito, pwede rin ang Kristiyano. Sino ba ang may pananampalataya, hindi ba ang Kristiyano? Ang sabi diyan, may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Kita nyo, hindi lang yung pag-ibig sa Panginoon ang naililipat. Kung hindi yung ating pananampalataya sa Diyos, lumayo na tayo. Lumayo na, kaya nga hindi na nag-church. Kaya nga hindi na nag-a-attend ng prayer meeting. Kaya nga hindi na concern sa gawain ng Panginoon. Kaya nga hindi iniisip ano ba ang magagawa ko, ano ba maitutulong ko sa ministry para lumago ang church. Kaya walang ganon. Unti-unti na lumalayo o nawawala yung kanilang pananampalataya. At sabi doon sa dulo ng verse, at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ayun. Kaya maraming mga mananampalataya ngayon yung meron silang mga matitinding pinagdaraanan. Hindi bilang kaparusahan ng Diyos, kundi bilang kapighatian na pinayagan ng Panginoon na sila ay mapighati para dahil sa kapighatiang iyon, ang kanilang pag-ibig sa salapi ay muling maibalik sa pag-ibig sa Diyos at yung kanilang pananampalataya muling bumalik sa Panginoon. Pwede naman tayong walang kapighatian, hindi po ba? Amen po ba? Pwede namang walang panahon na tayo mapipigati ng dahil lang sa mga ginagawa nating pahangarin. Bakit pa tayo hindi maging kontento? Bakit hindi tayo masiyahan na lang? Masiyahan na lang tayo na meron tayong hanap buhay. Masiyahan tayo na hindi tayo ginugutom ng Diyos. Masiyahan tayo na lahat ng bayarin na babayaran natin. Wala man tayong mansyon, wala man tayong luxury cars. Masiyahan tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi lang linggo. Ang paglilingkod sa Panginoon ay lagi nating iisipin na kapag Sunday, nandun tayo sa gawain ng Panginoon at ang paglilingkod sa Panginoon ay iisipin natin. Ano ba ang bahagi ko sa ministry? Ano bang maitutulong ko sa ministry para umunlad ang ministry ng Diyos? Hello. Doon dapat tayo. Dahil tayo nasisiyahan, magbibigay yung oras na ibinigay ng Panginoon sa atin para sa Kanya, ibibigay natin sa Kanya. Makita natin ang mahina ang aming praise and worship, marunong akong kumanta, marunong akong gumitara, susuporta ako. Kulang kami sa membro, kailangan mag-i-invite ako. Yun yung makita natin. Kapag ganoon ang ating ginagawa, kapag ang laman ng isip natin, bayaan mo na yan na hindi ako magkaroon ng Mercedes-Benz. Yung oras na ibibigay ko para magkaroon ako ng Mercedes-Benz, yung oras na yan, napapaguring ko ang sarili ko, ibibigay ko na lang yan sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat kapag ako'y naglilingkod ng tapat sa Diyos, bibigyan din niya ako ng Mercedes-Benz kung nakikita niyang kailangan ko. Amen po. Kaya, people are spending too much time sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay na sinasabi
sa Biblia na pag-alis natin sa sanlibutan, wala tayong pwedeng dalhin. At bilang pagtatapos, para lahat ng bagay ay pagkaloob sa atin ng Panginoon, ang ating conclusion ay Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Lahat ng bagay na pangailangan natin, yung ating kaligtasan ay ibinigay na ng Diyos. We are eternally secured. At yung mga bagay na pangailangan natin dito sa sanlibutan, mga pagkain, damit, lahat yan, ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Unahin natin siya. Paglingkuran natin siya. At matututo tayong makontento. Unahin natin ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon araw-araw. Kausapin natin ang Panginoon sa prayer araw-araw. Lahat yan. Masisihan tayo. Minsan may bagay na hindi nga natin pinagpaguran, pero binibigay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin at alam ng Diyos na siya ang unang-una sa buhay natin. Lagi nating sambahin ang Panginoon. Pagdating ng Sunday, huwag tayong maglalagay, huwag nating sasadyain na yung araw ng Sunday meron tayong appointment para hindi tayo makarating sa church. Huwag. Kung makikipag-appointment tayo, pwedeng kung morning ang service, pwedeng Sunday afternoon. Kung pwedeng Saturday. Pero yung panahon natin sa Diyos, ilaan natin palagi sa Panginoon. At ang sabi doon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng pangangailangan. At mawawala na sa buhay natin yung kumayod man tayo ng kumayod araw at gabi, sasabihin pa natin, bakit ganun, kapos pa rin. Pero kapag inuna natin ang Panginoon, hindi na natin sasabihin na tayo ay kinakapos, sapagkat ang ibibigay ng Diyos sa atin ay biyayang lubos. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mensahe mo ngayong umaga. Nawa Panginoon ay nakatanggap kami ng espiritual na kalakasan, espiritual na pagpapala sa iyo pong salita. At nawa Panginoon ay nagkaroon kami ng sapat na pangunawa sa mensahe mo. Salamat po Panginoon, at lahat po ng kapatid na nakinig ng mensaheng ito, nananalig po kami na kami nga Panginoon ay pinagpala mo. Salamat Panginoon sa iyong papurit, pasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen.